At naway mapagpala tayo mga kapatid sa ating gagawing pag-aaral ngayon ng kanyang mga salita at lumalim ang ating pagkaunawa at lalong tumibay ang ating pagtanggap sa ginawang pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ang lesson po natin mga kapatid na ang title nga ay Madugong Pagliligtas. Ang madugong pagliligtas na yan ay yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Totoong naging madugo yan. So pag-aralan po natin, no, mga kapatid, ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong Magandang Balita Biblia, 2005 edition. Yan ang tinatawag nating madalas na Revised Tagalog Popular Version. At yung mga verses natin na English sa baba ay New King James Version. Ang pamagat natin ngayon na madugong pagliligtas ay tungkol sa pagliligtas nga na ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa lahat ng tao sana yan. Pero hindi ito mangyayari, yung kanyang pagtubos, kung hindi namatay si Kristo sa krus at kung hindi na dumanak o nabuhos ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maring niisip natin yung iba, bakit ba si Jesus ay hindi na lamang namatay sa ibang paraan na katulad ng pagkamatay ng marami, na namatay sa sakit, namatay sa aksidente. Actually, mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi aksidente, hindi coincident o nagkataon lamang. Planado ang kamatayan ni Kristo sa krus at namatay siya ayon sa kasulatan. Ika nga bilang katuparan ng mga propesiya at plano ng Diyos. At kailangan, take note mga kapatid, kailangang maging madugo ang kanyang kamatayan dahil yun ang paraan ng Diyos upang maalis ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, partikular ang kasalanan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Ang intensyon, mga kapatid, at plano at kalooban ng Diyos ay iligtas ang lahat ng mga tao. Ang pagliligtas na ginawa ni Jesus ay para sana sa lahat ng mga tao. Ngunit ang nakalulungkot na katotohanan, alam naman natin na hindi lahat ng tao ay tumanggap ng alok ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. Hindi lahat kasi sumampalataya. Marami sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano ay hindi naintindihan ang tungkol sa pagbuhos ng dugo ni Kristo para sa kaligtasan. Hindi nila nalalaman yung halaga ng dugo ni Kristo at maging ang pangangailangan na siya ay mamatay sa ganoong paraan. Minsan pa nga, may mga nagsasabing Kristiyano na hindi nag-aaral ng Biblia, sinisisi pa si Judas na kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi daw napako si Kristo sa krus. Yun ay bunga ng kawalan ng kaalaman. Ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Yung pagkakabuhos ng kanyang dugo nung siya'y mamatay sa krus. Mahalaga ito upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Mahalaga mabuhos ito upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil sa ang iba ay hindi nauunawaan ang tungkol sa dugo ng ating Panginoong Kristo, abay nag-imbento sila ng iba't ibang mga paraan para anya ay mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ba? Kasi hindi nila alam ang pagtuturo ng Biblia tungkol dyan. Nandyan yung halimbawa, di ba, nakikita natin na pinahihirapan nila ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng mga penitensya. Nandyan yung lumakad ng malayo na nakatapak lang, walang tsinelas, walang sapatos. Nandiyan yung sakta ng kanilang sarili sa pamamagitan ng paghampas sa kanilang katawan na yung hinahampas pa merong maliliit na blade hanggang sa sila'y masugatan sa likod at magdugo pa yun. Meron pang nagpapapako sa krus na yun ang kanilang naging panata. Umiiwas yung iba sa pagkain ng karne o ng mga pagkain na masasarap
bilang bahagi ng kanilang penitensya. Yung iba naman maring hindi nagpe-penitensya, iniisip nila mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan kung aktibo sila sa pagkakawang gawa o sa pagtulong sa iba. Yung iba naman iniisip kailangan maging active sa church and religious activities, na ang layunin ay sa pamamagitan ng ganong mga gawain ay malinis sila sa kanilang mga kasalanan. Kung titingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito na nabanggit natin, yung pagpapakasakit sa katawan para maging banal tayo, hindi po yun ang pagtuturo ng Biblia. Kundi, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, salungat pa yun sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Gaya halimbawa ng mga sinabi ni Apostol Pablo sa bahagi ng kanyang sulat dito sa Colosas. Ano sabi ni Pablo sa Colosas 2:20 hanggang 21? Ang sabi rito, kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alintuntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntuning tulad ng huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin niyon? Tuloy natin ang basa sa 22. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga makabubuti ang ganong uri ng pagsamba at ang ganong pagpapakumbaba at pagpapakahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakapipigil sa hilig ng laman. So, yung tatlong grupo ng mga talata na yan, bali 4 na mga talata yan, mga kapatid, pinapaalala ni Apostol Pablo na yung mga ritual na nabanggit dito, yung mga tradisyon, ay walang tunay na kapangyarihan laban sa makasalanang kalikasan ng tao. Hindi ito makatutulong sa tao para mapigilan ng hilig ng laman. Ibig sabihin, yung mga pagpapakahirap na yan sa katawan ay hindi makatutulong sa tao para maging karapat-dapat sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga yan ay mapapatawad ang kasalanan ng mga tao. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid, na makapagpapatawad at makapagpapalinis sa ating mga nagawang pagkakasala ay yun sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, madugong pagliligtas ang kaligtasan. Pag-aralan natin, mga kapatid, ang mga katotohanan tungkol dito sa madugong pagliligtas. Ang ating aralin tungkol sa madugong pagliligtas ay ating hahatiin sa 3 malalaking bahagi. Ang una, mga kapatid, ay ang pagsisimula ng pag-aalay ng dugo. Meron kasi talagang pag-aalay ng dugo sa Biblia para mapatawad ang mga kasalanan at malinis ang tao sa harap ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ang siyang nagpaparumi sa tao sa harap ng Diyos. So yan ang unang bahagi. Yung origin yan, yung pasimula ng pag-aalay ng dugo. Dugo ng mga hayop ang tinutukoy dyan. At yung ikalawang bahagi ay yung batas ng pag-aalay ng dugo. Sa Old Testament yan, mga kapatid, nagsimula. At yung ikatlong bahagi ay tungkol naman sa pagiging ganap, pag sinabing ganap, kompleto ng pag-aalay ng dugo ni Kristo. Ang basahin po natin, mga kapatid, ang pagsisimula ng pag-aalay ng dugo. Ang sabi rito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Yan daw ay ayon sa kautusan. Yung kautusan tinutukoy dito, mga kapatid, yung mga batas na itinakda sa Old Testament, sa Lumang Tipan, partikular doon sa mga aklat na sinulat ni Moises, sa Levitico, nandyan, maraming instruction dyan, at sa Deuteronomio, na nagtatakda ng mga patakaran tungkol sa paglilinis ng kasalanan at mga iba't ibang mga seremonyang alintuntunin. At ang sabi dyan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis
sa pamamagitan ng dugo. Sa ilalim ng kautusan sa Old Testament, maraming seremonyal na paglilinis na ginagawa gamit ang dugo ng mga hayop na inaalay nila bilang burnt offering, handog na susunugin. Ang dugo, siyempre, bago mo may handog yun, papatayin. So, dadanak ang dugo. Ang dugo, mga kapatid, sa Biblia ay sumasagisag sa buhay. Sumasagisag sa buhay dahil ang buhay ng laman ay nasa dugo. Pag naubusan ka ng dugo, mamamatay ka. Mamamatay tayo, hayop man o tao, di ba? So, ang dugo ay sumasagisag sa buhay. At sa kontekstong ito, mga kapatid, ito yung dugo ang nagiging pangunahing paraan ng paglilinis at pagtubos sa mga kasalanan. At yan, nagsimula yan sa Old Testament sa kautusan. At ang sabi rito, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Yan ay ayon sa kautusan. Ang kasalanan ay nangangailangan ng pambayad, pagtubos, at ang dugo ng isang handog na hayop ang itinuturing na mahalagang elemento upang mapawi ang kasalanan. Yan po, mga kapatid, ang idea sa yung origin ng pag-aalay ng dugo. Ngayon, tingnan natin, mga kapatid, yung kasaysayan ng paggamit ng dugo para sa kaligtasan. Sa tala ng Biblia ay una nating makikita yung recorded, yung unang na-record yan, mga kapatid, na aktwal na inutos ng Diyos sa mga Israelita, yung tungkol sa pag-aalay ng dugo na may kaugnayan sa kanilang kaligtasan. Yan ay nagsimula noong panahon na ang mga Israelita ay nasa Egypt. Yung paggamit ng dugo ng kordero para sila ay maligtas sa kamatayan na darating para sa mga panganay ng buong lupain ng Ehipto. Naganap ito, mga kapatid, nung huling gabi nila sa lupain ng Egypt. Natalakay na natin ito, mga kapatid, yung mga detalye nito at sinasariwa lamang natin ito. Doon nagsimula yan. Doon sa tinatawag na Passover o yung Paskwa, yung unang gabi ng Paskwa, yung unang idinaos ang Paskwa, doon nagsimula, mga kapatid, ang kautusan tungkol sa pag-aalay ng dugo. At dito sa panahon sa Egypt, mga kapatid, ito po nangyari. Silipin lang natin muli yung ilang verses tungkol dyan. Sa Exodus chapter 12 natin mababasa lahat ang detalye niyan. No? Natalakay na natin ilang beses na yan. No? Review lang to, mga kapatid. Sa 12:12 ang sabi ng Diyos, ang Diyos na nagsasalita rito, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Tuloy natin ang basa. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. Diyan nagsimula yung salitang Passover, lalampasan ko. Passover, I will pass over you. Yung Pasko kung tawagin. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Tama, ang buong Ehipto. So, alam na natin yan, nireview lang natin. Take note din, mga kapatid, ng instruction dyan, kasama sa instruction dyan sa chapter 12, na ang dugo ng kordero, yung kordero mismo na gagamitin nila, no, na kanilang papatayin at ang dugo ipapahid sa mga ligi ng pintuan, dapat walang kapintasan. Mababasa natin yan sa 12:5. Kailangan lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. So, hindi basta-basta kordero o kambing. Kordero yung batang tupa yan, mga kapatid. No? Batang sheep, no? So, kailangan walang kapintasan. Ibig sabihin, wala siyang physical defect. Walang sakit, walang sugat, walang anumang physical na kapintasan. So, magmula nung panahon na yan, no, fast forward natin, magmula nung panahon na yan ay naging kautusan na sa Israel ang paggamit ng dugo ng mga hayop para naman sa kapatawaran ng kasalanan. At hindi lang yun, at iba't ibang paglilinis, yung mga cleansing nila mula sa kasalanan. So dyan, yan yung origin, mga kapatid, sa kautusan. Kaya sinabi, ayon sa kautusan.
So yan ang pasimula ng pag-aalay ng dugo na na-record sa Biblia. Noong panahon ni Moises yan. No? Before that, wala tayong mababasang iba. Bagamat may nababanggit tungkol sa dugo, na siyang buhay sa ibang mga talata bago yung Exodo na yan, pero dyan nagsimula mga kapatid. Ngayon mga kapatid, ang susunod na punto natin ay ang batas ng pag-aalay ng dugo. Sa Old Testament pa rin ito. Ang aklat ng Levitico, chapter 4. Mahaba ito mga kapatid, binubuo ng 35 verses. 35 verses, hindi na natin iisa-isayin yan. Isa-summarize lang natin mga kapatid. Pag binasa niya, nagbibigay yan ng mga detalyado dyan tungkol sa mga ritual na dapat sundin upang mapatawad ang mga kasalanang hindi sinasadya. Ipinapakita ang kahalagaan ng dugo bilang simbolo ng paglilinis mula sa kasalanan at ang pangangailangan ng pagsunod sa mga alituntunin ng Diyos. Yung chapter 4 hanggang sa chapter 5, mga kapatid, ay tinutukoy ang mga hayop na maaaring ihandog. Iba't ibang hayop, hindi lang naman tupa, hindi lang naman kambing, kundi maraming klaseng hayop, depende sa kalagayan ng taong nagkasala. Detalyado kasi dyan Sasummarize lang natin sapagkat napakaraming mga talata yan Ito po ang summary. Ito yung mga hayop na nabanggit. Batang na toro o batang toro yan mga kapatid. Nagkamali lang ng typographical error. Young bull, batang toro. Kung ang nagkasala ay ang mataas na pare o buong kapulungan ng Israel, toro ang gagamitin. Yan reference sa Levitico chapter 4, 3 hanggang 12, 13 hanggang 21. At mababanggit din dyan yung kambing na lalaki, male goat, kung ang nagkasala ay isang pinuno ng Israel. Screenshot nyo na lang kung gusto ninyong halukayin yan. Kambing na babae. So, iba-ibang mga hayop, di ba? Depende sa kalagayan Female goat, kung ang nagkasala ay isang karaniwang mamamayan. At yung ika-4 na nabanggit yan sa kapitulong yan ay tupa o tupa na babae, female. Female dapat. Isa pang option yan para sa karaniwang mamamayan na nagkasala, yung ordinary citizen. At 2 kalapate o 2 bato-bato. Yan, naging ibon na, no? Yung bato-bato, parang turtle doves kung tawagin. Halos magkasukat yan sa kalapate. Kung hindi kaya magandog ng tupa o kambing, mahirap na tao lang, maaaring magandog ng 2 kalapate o bato-bato. Ang isa ay para sa handog para sa kasalanan at ang isa ay para sa handog na sinusunog. So, yan, pag mahirap ka talaga, siyempre, mahal na tayo toro. Mahal din yung So, depende sa level, di ba? At meron pa isang exemption. So, yung 5 bagay na yan, mga kapatid, ay nakita natin, ay puro mga hayop yan. Pero alam niyo ba, may nasingit yan, isang exemption. Yung number 6. Number 6 ay ang isang ikasampung bahagi ng efa ng mainam na harina. Ano ibig sabihin ng efa? 1/10 of an efa of fine flour. So, isang piling harina yan. Kung hindi rin kaya ang kalapate o bato-bato, ibig sabihin walang kakayaan, talaga mahirap ka talaga, ayun, harina na lang. Maaaring magandog na mainam na harina, ngunit walang langis o insenso ang idadagdag dito. So, yung mga instruction. No? So, halos lahat ng mga requirement ay hayop maliban dyan sa exemption na yan na mainam na harina. At para sa talagang mahirap na sobrang hirap mo, hindi mo na kaya, pati ibon o kalapate, hindi mo kayang ihandog. So, meron kang option. So, yan yung mga detalye sa kautusan. Hindi na natin pinasa ang mga talata sapagkat napakarami ho niyan. Yung mga handog na to mga kapatid ay mga alituntunin, mga regulasyon yan na ibinigay para sa iba't ibang uri ng kasalanan at upang magbigay daan sa kapatawaran ng mga nagkasala. Alinsunod sa kakayahan na nagkasala na magandog. Yan. Ano ba, paano ba hinahandog yan mga kapatid? Maraming banggit, no? So, kumuha tayo ng isang halimbawa mula dyan sa pinakita nating buod. Parang summary yan, no? O, kuha tayo ng isang halimbawa na ginagawa nilang paghahandog para sa kanilang mga kasalanan. Halimbawa, rito sa Levitico 4:27 onward. Sabi rito, kung ang nagkasala ng di sinasadya
ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, ito instruction, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Anong gagawin niya ron? Paano niya gagawin paghahandog? Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatahin niya ito doon sa lugar na patayan ng mga handog na sinusunog. Alam niyo mga kapatid, pag sinaliksik natin yan sa kasaysayan at sa tradisyon ng mga Hudyo, yung pagpapatong ng kamay sa ulo ng inihahandog na hayop ay isang sagisag yun, isang simbolikong kilos na nagpapakita ng paglilipat ng kasalanan na nag-aalay patungo sa hayop. Nakuha nyo yun, di ba? Sa pamamagitan ng ritual na ito, halimbawa, mag-ahandog ako, meron akong kambing, iahandog ko yun para patahin, sunugin at handugunon, iaalay ko. Ipapatong ko ang kamay dun sa kambing na aking ihandog. Yun ay simbolo na yung mga kasalanan ko, inililipat ko doon sa kambing. Siya yung mananagot, siya yung sasalo ng aking kasalanan, kaya siya yung mamamatay. Imbis na ako. Ganun yun mga kapatid. Sa ganun paraan ay matutubos ang kasalanan ng taong nagandog. Sabi nga, ito pa instruction, tingnan pa natin susunod na talata. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya mga sungay ng altar. Yung mga sungay ng altar, design yun. Design yun doon sa altar sa dambana nila noon. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. So yung dugo mga kapatid, yan yung iaalay, no? Pantubos. Doon sa, galing yun doon sa kambing na pinatungan ng kamay na na-transfer sa kanya yung pagkakasala. Sabi pa rito, kukuning lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog, pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon. So, yun ganun mga kapatid ang procedure. So, panahon na matandang tipan yan. Yung mga seremonyas na yan mga kapatid, ay isang larawan. Larawan lang yan, image lang yan ng mabuting bagay na darating. O parang ano yan symbolic yan doon sa gagawin ni Kristo pagdating sa New Testament, sa panahon ng Bagong Tipan. Paano natin nasabi yan? Pagdating sa New Testament, pinaliwanag yan nung sumulat ng Hebreo sa 10 verse 1. Ang sabi, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Tingnan nyo mga kapatid mabuti ang talatang ito. Dito ipinaliliwanag na ang kautusan ng lumang tipan, no? Na binubuo ng mga batas. Example, yung mga nabasa natin kanina, gaya ng paghahandog ng mga hayop. Ang sabi dyan, anino lamang at hindi lubos na larawan ng mabubuting bagay. Ibig sabihin mga kapatid, anino lamang, shadow, isang paunang larawan o pahiwatig lamang ng mga o ng mabuting bagay na darating. Ibig sabihin, yung mga alituntunin, mga ritual na ginagawa, gaya ng example na binasa natin, ay isang paunang patikim. Ika nga, patikim o larawan ng mas dakilang katotohanan na darating sa hinaharap. Parang preparation yun doon sa tunay na mangyayari. Na sa konteksto dito mga kapatid, sa chapter 10, ay tumutukoy sa pagdating ni Kristo. Yun yung mabuting bagay na darating. Yung bagong tipan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang anino, hindi naman kumpletong larawan yun, di ba? Ang tunay na larawan, mga kapatid, di ba? Anino, shadow. Ako, may shadow. Pag tinamaan ng ilaw, may shadow ako sa likod. O yung shadow, hindi ako yun. Di ba? Larawa. Parang shadow ko lang yun. Ang tunay ay ako. Ganun yun, mga kapatid. Ang tunay ay yung gagawin ni Kristo na pantubos. At ang shadow, yung sa kautusan. Sabi pa sumunod na panirala, hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Ibig sabihin yan, mga kapatid, yung kautusan ay hindi kayang magdala ng kumpletong kabanalan o kapatawaran sa mga tao.
kahit pa paulit-ulit ang kanilang mga sakripisyo taon-taon. Yung mga handog na ito, mga kapatid, ay temporary lang yan, preparation lang yan sa gagawing pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Nakakita nyo, mga kapatid, no? So yan po, mga kapatid, yung batas ng pag-aalay ng dugo sa Old Testament. Anino lamang na mabuting bagay na darating. Lumilitaw ngayon, mga kapatid, na ang kautusan ay hindi yan ang final solution sa problema ng kasalanan, kundi ito ay patikim lamang ng tunay na solusyon sa kasalanan. Ang kautusan ay pansamantala lamang habang nagtuturo yan sa pangangailangan ng isang mas dakilang sakripisyo. So doon lang dinadala ng kautusan ang tao para ituro, sabi nga ni Pablo sa ibang talata sa Galacia, yung kautusan ay nagsilbing tagapagturo hanggang sa dumating ang pananampalataya, hanggang sa dumating si Kristo. So yung pangangailangan na mas dakilang sakripisyo, yung dakilang sakripisyo ay ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Yun yung nagbigay ng kumpleto o ganap na kaligtasan para sa mga mananampalataya. So mula dyan, mga kapatid, ay tutungo tayo ngayon in connection with that, at tutungo tayo sa ikatlo, yung pagiging ganap ng pag-aalay ng dugo ni Kristo. Ano ang kaugnayan ni Jesus sa pag-aalay ng dugo? Alam mo, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatatawa ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo ang basihan ng permanenteng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus. Ang ebanghelyo, mga kapatid, ay hindi magiging ganap kung matatapos lang yon sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Actually, ang concentration ng New Testament sa Gospel, hindi naman yung kapanganakan. Yung pangangaral ni Jesus hanggang sa mamatay siya, hanggang mabuhay siya maguli. Si Jesus, mga kapatid, ay kinakailangan mamatay. Kinakailangan mabuhos ang kanyang dugo para matubos tayo. Kaya nga, madugo talaga ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ginawa nating title sa lesson natin, madugong pagliligtas. Hindi po pwede na hindi mamatay si Kristo sa paraan na madugong paraan. Madugo yung pagkamatay sa krus, mga kapatid. No? Pag-aralan natin yung pagiging kumpleto o ganap ng pag-aalay ng dugo ni Jesus. Diba? Si Jesus ay tinawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tingnan nyo, mga kapatid. Maalala ninyo yung sa pag-aaral natin ng Gospel according to John. Ito yung sinabi ni John the Baptist. Kinabukasan nakita ni Juan, si Juan Bautista yan, na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So nakita nyo, no? Nabanggit yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kordero, natatandaan nyo yung kordero na daanan natin sa Old Testament, sa Exodus, kung paanong nung unang Paskwa ng mga Israelita sa lupain ng Egypto, na ang dugo na ng malinis na kordero, literal na kordero noon, malinis kailangan, ang nagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa kamatayan. Si Kristo ay tinatawag ngayon sa bagong tipan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang siyang nagsisilbi o nagsilbing kordero ngayon sa bagong tipan. Na ang kanyang dugo naman ay nagbibigay proteksyon at kaligtasan para sa mga sumasampalataya sa kanya. Nakita nyo, no? Kaya nga, larawan lang yun yun sa Old Testament Ito ang katuparan ngayon. At kung paanong numatandang tipan na ipinapatong ang nag-aalay para sa kasalanan, ang kanyang kamay, na sa gisag ng pagpasa at pagsasali ng kasalanan sa hayop na papatayin upang ialay, ang ating mga kasalanan ngayon, no? Sa Old Testament, gano'n, no? Pero ngayon, ang ating mga kasalanan ay isinalin ng Diyos kay Kristo na namatay para sa atin dahil ipinataw ng Amang Diyos sa Kanya ang kasalanan nating lahat. Yan ang sinasabi dito sa kapitulo ng propesya tungkol sa Mesaya. Sa
chapter 53. Palagi nating nadadaanan to. Bahagi ng propesya nung sabi, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparasahang tayo ang dapat tumanggap. Makita nyo, no? Napunta kay Jesus. At sabi pa nga ni Apostol Pablo, kumbaga sa panahon ng Exodo, merong Paskwa sila, di ba? Sabi ni Pablo, nagamit na rin natin ito. Alisin ninyo ang lumang pampalsa, ang kasalanan upang kayo maging malinis sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampalsa. At talaga namang ganyan kayo. Ito mga kapatid, sabi, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. So yung pagkakabanggit ni Pablo rito na korderong pampaskwa na walang iba kundi si Jesus o si Kristo ay tumutukoy nga sa ating Panginoon sa Kristo bilang ang sakripisyong alay para sa kasalanan ng sanlibutan, lalo na yung mga sumasampalataya sa Kanya. Sa panahon ng Paskwa, di ba, sa Old Testament, isang kordero ang inihahandog bilang simbolo ng paglilinis ng kasalanan. Sa Bagong Tipan, si Kristo ang itinuturing na korderong pampaskwa na inihandog upang mapatawad ang mga kasalanan ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kaya naman si Kristo, mga kapatid, talagang itinaon na mamatay nung araw mismo ng Paskwa. Sabi rito sa Mateo 26:1, matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Paskwa na, ang anak ng tao ay pagtataksilan upang may papako sa krus. Nakita niyo, mga kapatid, talaga literally, physically, itinaon yung pagkamatay ni Kristo sa araw ng Paskwa. Dahil siya talaga yung Paskwa. Siya talaga yung tunay na larawan ng ginagawa ng mga Israelita na Passover, na meron silang Passover lamb, kung tawagin. So, yan mga kapatid. So, kung kanina nabanggit ni Pablo na si Kristo ang korderong pampaskwa, kaya pala nabanggit niya talagang yung ipinagagawa noon ng kautusan sa mga Israelita na pagdaraos ng Paskwa, ito yung paghahanda sa ginawa ni Jesus ng pag-aalay ng kanyang sarili bilang korderong handog sa Paskwa. Sa pagtuturo ng Biblia pa, tungkol sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tingnan niyo yung bahaging ito. Nandito mga kapatid yung ipinakikita rito, yung marami tayong makikita katotohanan nito, yung pag-iibig ng Diyos sa atin, yung plano ng Diyos, no? Tingnan niyo. Ang sabi sa unang Pedro, alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak. So yung walang kabuluhang pamumuhay, tumutukoy yan doon sa mga makasalanan at walang saysay na gawain natin noon. Na sabi pa pinamana ng mga magulang magmula pa nung unang panahon yan. At ang pinantubos sa atin, mga kapatid, ikinumpara. Hindi pala ikinumpara. Higit, kung nagkaroon man ng comparison, sabi rito, ipinantubos sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto pilak. Ibig sabihin, yung ginto pilak, parang simbolo yan ng kayamanan, di ba? Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng kayamanan o material na bagay na mahalaga. Mahalaga yung ginto at pilak, di ba, sa buhay natin din sa lupa. Pero wala yan. Hindi yan ang ginamit ng pantubos. Ano ang ginamit ng pantubos? Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo. Dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Kaya nga, madugong pagliligtas sapagkat kinakailangan tubusin tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. So ang dugo ni Kristo ay inalintulad sa dugo ng isang korderong walang kapintasan at batik na isang simbolo ng kadalisayan at walang kasalanan. Ang paglalarawan kay Kristo bilang kordero, sumasalamin nga yan sa tradisyon sa lumang tipan, kung saan ang isang kordero ay inaalay bilang handog sa Diyos para sa kapatawaran sa kasalanan. Sa kasong ito, mga kapatid, si Kristo mismo ang naging handog, naging kordero
Si Kristo mismo ang naging handog na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon, kailan ba pinalano ng Diyos yan? Kailan ba nagsimula yan, mga kapatid? Yung plano ng Diyos para si Kristo'y mamatay sa pamamagitan ng isang madugong kamatayan para matubos tayo. Alam niyo, pinalano ng Diyos yan bago pa nilikha ang mundo, ang daigdig. Tingnan niyo. Ang sabi nito, pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. So pinakikita rito, mga kapatid, ang plano ng Diyos para sa kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo ay hindi isang aksidenteng desisyon lamang o isang parang emergency decision, hindi. Sa halip, si Kristo ay pinili na, itinalaga na para sa gawain ito bago pa man nilikha ang daigdig. Ano niyo pinapakita rito? Na ang Diyos ay merong walang hanggang plano para sa kaligtasan ng tao. At si Kristo ang sentro ng plano ng kaligtasan bago pa lang naganap ang creation. Alam niyo bakit ganon? Dahil ipinakikita din dito yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga tao na kanya nilikha. Bago pa lang tayo sinilang sa mundong ito, imagine ninyo, ay inibig na tayo ng Diyos. Bago isinilang tayo, yes, kasi bago nilikha ang daigdig. Yan ang plano ng Diyos. Dahil nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa future. Alam ng Diyos na ang kanyang lilikhaing tao ay magkakasala dahil mahal tayo ng Diyos at ang tao lamang ang nilikha ng Diyos sa Biblia ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Dahil sa laki ng pag-ibig sa atin ng Diyos, niredy na, inihanda na ng Diyos ang paraan para tayo ay maligtas. Alam niya kasi mangyayari. Doon sa minamahal niyang mga tao na kanyang lilikhain, magkakasala to. Mahihiwalay sa akin yan. So bago siya lumikha, planado na. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. So diyan pala mga kapatid, dapat nagtuturo sa atin yan na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa mundong ito. Ano man ang mangyari sa buhay natin. Sapagkat bago pa lang tayo isinilang, libon-libon taon bago tayo isinilang, minahal na tayo ng Diyos. Inihanda na ng Diyos kung paano tayo maliligtas. So si Kristo mga kapatid, sabi rito, at ipinahayag siya, alang-alang sa inyo. Ibig sabihin pinahayag, na-reveal, nakilala siya, alang-alang daw sa atin, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. So nakita ninyo mga kapatid, na isang malaking blessing dapat na nakikita natin yan. Yung pagliligtas na ginawa ni Kristo. Dapat yan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy tayo sa buhay na ito. Ano man ang ating maranasan. Sapagkat mas mahalaga to. Mas mahalaga yung plano ng Diyos sa salvation natin. Mas mahalaga yung buhay na walang hanggan kaysa sa buhay rito. Pero hindi tayo makakarating sa buhay na walang hanggan na yun kung hindi tayo tinabos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Yung susunod na punto natin, mga kapatid, sa bahaging ito ng ating aralin, no? Ito yung final point natin dito, mga kapatid, bago tayo magwakas, ay yung sakripisyo ni Kristo, minsan lamang yan. At ito ay magpakilanman. Kaya nga, yung pagiging kumpleto ng pag-aalay ng dugo ni Kristo, kumpletong-kumpleto to. Isang beses lang niya ginawa yan at hindi na niya uulitin yan. Sapagkat yung gawain yan, nung gawin ni Kristo yan, sobrang makapangyarihan yan, tumatagos yan sa walang hanggan. Sabi rito sa Hebreo 10:10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Siya sabi dito, diba? Yung the offering of the body of Christ once for all. Di ba? Kaya yung pag-aalay ng dugo ni Kristo ganap na, kumpleto na yan. Ang talatang ito ay nagsasaad
na dahil sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Diyos, tayo ay naging banal. Ang ibig sabihin nito, ang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili, minsanan sapat na upang tayo ay gawing banal at malinis mula sa pagkakasala. At yun forever na yun, mga kapatid. Tuloy natin ang talata sa next verse. Bawat pare, comparison na naman to sa Old at saka ngayon. Bawat pare ang naglilingkod, yung pare sa Old Testament yan, naglilingkod araw-araw at naghahandog ng gayunding mga handog. Subalit ang mga yun ay hindi naman nakakapawi na kasalanan. Dito inilalarawan yung mga pare sa Old Testament na araw-araw nag-aalay sila ng mga handog. Ngunit ang mga handog na yun, hindi sapat upang pawiin ang kasalanan. Hindi sapat para malinis totally ang mga tao. Kasi pag nagkasala ulit, gagawin ulit yun, yung paghahandog. Ipinakikita nito yung limitasyon ng mga seremonyal na lintuntunin ng lumang tipan. Comparison nito sapagkat sumunod talata, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Pinakikita nito ang kanyang sakripisyo. Ganap na nga at hindi na kailangan ulitin. At ngayon naman, sabi rito, ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakilanman ang mga pinapaging banal. Ganyan makapangyarihan ng dugo na hinihandog ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng minsanang paghahandog, ginawang kumpleto o ganap ni Kristo ang mga taong pinapaging banal. Ibig sabihin, ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lamang nag-aalis ng kasalanan, kundi nagbibigay din ng kaligtasan at kabanalan na magpapatuloy magpakilanman. Ang sakripisyo ni Kristo ay ganap at walang kapantay. At ito ay nagbibigay daan upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng ganap na kaligtasan at kabanalan sa harap ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang napakalaking biyaya na natanggap natin sa pagiging ganap ng pag-aalay ng dugo ni Kristo. So yan, mga kapatid, sa bagong tipan, kung titingnan natin, maraming banggit ang Biblia tungkol sa dugo ng Panginoon. Hindi na natin kayang isa-isayin yun sa napakarami. Alam niyo ba, mga kapatid, yung iba nabanggit na natin, di ba? 28 times na binanggit ang dugo ng Panginoon. Hindi kasama yung Mateo, Marcos, Lucas 1, ha? Hindi pa kasama yun. 28 times. Hindi na natin maisa-isa yan dahil sa kakulangan ng ating oras. Marahil sa mga susunod na pagkakataon, magandang silipin din natin yung ibang mga talata tungkol sa dugo ng Panginoong Kristo. Pero makikita natin, mga kapatid, mula sa mga talata ng Biblia na may banggit tungkol sa dugo ng Panginoong Kristo, naglalarawan yun ng mahalagang papel ng dugo ni Jesus para sa kaligtasan at pakikipagkasundo ng sangkatauhan sa Diyos. Paulit-ulit na binanggit ng mga apostol gaya ni Pablo. Lalo na si Pablo, marami siyang banggit niyan doon sa 28 times na yun na nabanggit ang tungkol sa dugo ng Panginoon. Ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ay simbolo, sagisag yan ng kapatawaran ng kasalanan, pagpapawalang sala at pagkakaloob ng bagong tipan. So napakahalaga, mga kapatid, yung naging madugong pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon Kristo. At para masama tayo dyan, manatili tayo sa pananampalataya kay Jesus. Para sa lahat ng tao, sana yan Pero hindi lahat na nampalataya. Napakasimple lang naman ang gagawin ng tao. Tanggapin mo lang yan. Paniwalaan mo na si Kristo yung namatay para sa iyo. Na ang dugo niya ang tumubos sa iyo. At kailangan mo lang palaging nandun ka sa panig na talagang tunay na nananampalataya. Ang tunay na nananampalataya kay Jesus. Palagi nating sinasabi yan na kasi ganun ang turo ng Biblia. Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay sumasampalataya din sa kanyang salita.
sumusunod, nakikinig palagi, at sinusunod niya ang mga aral at utos ng Panginoon. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating madugong pag-aaral tungkol sa madugong pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Naway nakadagdag ito ng lalim ng ating pangunawa sa dugo ng Panginoon Kristo. Yung kahalagahan nun at ang kapangyarihan nun. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.